Rigor, inutusan nga si Hector na ipark ang kanyang bagong sasakyan. Vice Mayor Roberto, galit na galit kay Spinelli matapos ang palpak na transaksyon. Si Ponggay, magiging security ni Miguelito. Si Rocky Boy naman, nagsabi ng hindi totoong pangalan matapos tanungin siya ni Tanggol. Ito yung mga eksena sa Batang Quiapo na pag-uusapan natin at bibigyan natin ng analysis at tsorya. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo para hindi ka mabitin. Malay mo, tugmat para tayo ng iniisip. Kaya tara, umpisa na natin. Ganda-ganda ka sa kotse ko? Yan. I-park mo. Para mapakinabangan ka naman. From commute to four wheels, ganun nga ka-real quick si Rigor matapos siyang pumasok sa presinto na nakasasakyan. Sakto naman nung dumating siya ay nandoon si Hector. Nung una, nagtataka nga ito kung kaninong sasakyan ang dumating. Hanggang nung bumaba si Rigor at nagulat nga ito. Tinanong nga ni Hector si Rigor kung magkano ang bili niya dito pero hindi siya sinagot. Bigla siyang binanatan si Hector na huwag na lang alamin. Sagot na lamang ni Hector na gusto din niya sana niyang bumili kaso kulang ang kanyang sahod. Pinakinggan nga lamang ito ni Rigor at bigla niya itong inutusan na ipark ang kanyang sasakyan para naman may pakinabang siya. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdududa nga si Hector kung rehistrado ba yung sasakyan. Kaya inutusan niya ang kanyang kabaro para i-check kung rehistrado nga. Wala ngang kaalam-alam itong si Hector na galing sa masama ang perang pinambili ni Rigor ng sasakyan. Lalo na may dumating ulit na tauhan ni Spinelli para bigyan ito ng pasasalamat. Marahil, matutuklasan nga ni Hector ang kalokohang ginagawa ni Rigor at siya mismo ang magsusuplong dito, lalo na at hindi maganda ang pinapakita ni Rigor sa kanya. Huwag kang alis niya sa lugar mo. Pupuntahan kita. Mag-usap tayo. Yes, Vice. Nagkausap nga itong si Vice Mayor Roberto at Spinelli. Kinamusta nga ni Roberto ang transaksyon ni Spinelli at agad naman itong sinagot na nabaybas sila. Para mas maging safe ang kanilang pag-uusap, pupuntahan nga ni Roberto ang kanyang hideout. Ang posible kong naiisip na pag-uusap nila, ipapaliwanag ni Spinelli na first time niya makatransaksyon ang mga NADCOM, kaya hindi niya alam na mga pulis ito. Sasabihin din nito na malaki ang naitulong ng mga Red Phoenix bilang proteksyon. At panghuli, ikwekwento din niya si Mauro bilang tagapagligtas nila. At sa galing nito sa pag-oobserba, dahil dito, mas lalong bibilib nga itong si Roberto kay Mauro. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang bolilyaso na ang kanyang negosyo. Dahil nga trip din ni Miguelito itong si Ponggay, marahil inutusan niya si Rigor na kunin si Ponggay bilang security niya. Alam naman natin na nakatali sa leeg itong si Rigor sa mga gerero, kaya wala siyang magagawa kundi maging sunod-sunuran. Wala ngang nagawa itong si Ponggay kundi sundin ang utos. Sa araw din ng kanyang pagre-report sa mga gerero, saktong madaming tao ang nagpunta sa munisipyo para magreklamo. Lalo na may namatay dahil sa food poisoning. Mukhang walang pakialam nga itong mga gerero at walang naririnig, lalong-lalo na itong si Miguelito. Kaya doon na-realize ni Ponggay kung ano ba talaga ang pagtrato ng mga gerero sa mga tao. Sa sumunod na scene, habang nagkakaroon ng argumento sina Roberto at Miguelito, narinig nga ni Ponggay ang masasakit na sinabi ni Miguelito na ayaw niya makatrabaho ang mga dukha. Pero ano kaya ang magiging reaksyon ni Ponggay pag nalaman niya na ang kanyang ama ay nagtatrabaho kay Roberto? Ito ba ang sign na magkakampihan ang mag-ama pagtapos ang arc na ito? Nagising na nga itong si Rocky Boy mula sa pambubugbog ni Miguelito matapos mawalan siya ng malay. Nang makita niya si Tanggol, bumalik ang alaala kung paano siya binugbog nito. Gustong-gusto na ngang bumawi ni Rocky Boy kay Tanggol pero kailangan niya magpanggap. Tinanong nga siya ni Tanggol kung ano ang pangalan niya at sumagot ito ng hindi niya totoong pangalan. Dahil nga kung sasabihin niya ang kanyang totoong pangalan at malaman ni Tanggol na Mondragon ito, baka hindi na ito makalabas ng buhay. Naisip nga ito ni Rocky Boy bilang alibay para hindi siya makilala. Lalo na at malaki ang atraso ni Divina kay Tanggol. Binabalak nga na dalhin siya sa ospital, mukhang nung pag-alis ni Tanggol at ang mga wating, doon din tumakas si Rocky para umuwi sa kanyang bahay. Sa sumunod na scene, nakita naman natin na nakauwi siya sa kanyang bahay. Naisip ko na malaki ang posibilidad na sasabihin ni Rocky Boy kung saan ang kinaroroonan nila Tanggol. Mukhang malaking pasabog ulit itong sinato kung mangyari man.
Ito yung mga maiinit na eksenang aabangan natin sa mga susunod na episode. Ito muna ang tanong ko sa inyo. Deserve ba ni Rigor kung anong meron siya ngayon? Anong mangyayari kay Ponggay sa paglapit ng kanyang landas sa mga gerero? Sasabihin ba ni Rocky Boy ang kinaroroonan ni Tanggol? Ano sa palagay nyo? I-comment mo na yan sa baba. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang content na tulad nito. Pero bago matapos ang video na ito, uulitin ko lang na ito'y pawang analysis at teorya lang. Pwedeng tama ako o mali. Pero kung may naisip din kayo, malaya kayo magpahayag ng analysis din sa comment section. Hanggang dito na lang. Peace!